Good evening po sa inyong lahat. Pakibati yung mga katabi natin ng good evening. And of course, as a family of Saint Charbel, huwag natin kakalimutan ang ating pagbati. Glory to God! Glory to God! Glory to God! Palakpakan natin ang mas malakas na malakas na malakas ang ating Panginoon. Alam mo ninyo, yung kaka-glory to God na yan, bukas yung ating bisitang pare, siya ang dahilan kung bakit pinaulit-ulit ko yan, no? And indeed, we are here gathered as one family, thanking God for the gift of our dear brother, Saint Charbel Macluf. Alam ko na nung Sunday, yung ilan ho sa inyo ay nakaabang pala, no? Talagang may mga nag-aabang pala talaga sa FB page ng Family of Saint Charbel. At nung Sunday evening, we are so blessed. Honestly, this gift is unexpected dahil minsan lang ho kaming nagtagpo ng ating kapatid na nagbigay ng imahe na ito. And we are grateful to our Sister Bernadette Nacario and her family who is with us for giving this image of Saint Charbel. Palakpakan po natin ang ating kapatid na si Sister Bernadette Nacario. Honestly ho, ay late na ho kaming nagkita. Matagal na kaming magkaibigan pero late na kaming nagkita. And sabi lang niya na I can give an image of Saint Charbel. Di ko na makakalain na seryosohin niya ho. And just days before the novena, the image came and we are so blessed. Ang ganda ho, ano? Napakaganda. Napakapayak. Napakalapit sa kanyang mukha. Unveiling lang today. Because on Sunday, we will ask the nuncio to bless the image. Kaya sa Sunday ho, 10 a.m., our novena is at 10 a.m. The nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown, will be the one to officiate or celebrate the Mass and to bless the image. Tayo po'y nagpapasalamat. Parang yung puso natin ngayon ay punong-puno ng pagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga magandang na pagkakataon din po ito, I was advised by a good friend, Dr. Gaines del Rosario. Sabi niya, alam mo, Father Hans, lagi nyo na lang nilalagay yung petition box, no? Yung inyong mga petition box, nandiyan yung love offering ninyo. Pero meron siyang magandang in-advise, in-adjust, na napakaganda nga naman. If you can see sa harapan po ng altar, sa magkabilang gilid, anong nakasulat? Syukaran. That is an Arabic word which means, thank you. Kaya kung meron tayong petition box, abay ilang buwan na ho tayong sinasamahan ni Saint Charbel. Lahat ng nandito ngayon na naniniwalang marami siyang dapat ipagpasalamat sa Diyos, pumalakpak ng malakas, na malakas, na malakas. Sabihin natin ng malakas, thank you, Lord. So as you can see, we have 2 new boxes. Pagpasok ninyo, mayroong nakalagay petition box, a request box. But please do not leave tonight without putting your syukaran, your thank you, Lord. So kung kayo po ay nakapaghulog na doon, huwag niyong kakalimutan bago kayo umuwi. Isulat ho ninyo kung ano, 9 days until our fiesta. Nandyan ang 2 box na yan. Pupunuin natin ng pasasalamat. Ilagay ho ninyo. At kung meron man po siguro tayong pare-parehong ipinagpapasalamat sa Diyos ngayon, yan ay ang biyaya ng taong ito. Honestly, until now, hanggang ngayon ho, ay tinatanong ko, bakit ba ito dumating sa buhay ko ho? Siguro kayo rin. Nagtataka kayo, paano ba ako napasunod nito ni Father? Paano ba ako napasunod ng santo na ito? Hindi ko naman ho ito kakilala.
Balikan lang ho natin, alam nyo, may advice sa amin yung mga pari namin sa seminaryo. And we are grateful kasi bukod kay Father Marbs, nakasama natin ulit si Brother Mart, no? Siya ho ay kahit na ilipat na sa ibang simbahan, siya po ay bahagi na ng pamilya ni Saint Charbel. At meron tayong wanted ngayon sa atin, si Reverend Joshua, nasa ka man naroroon, no? Sana sa mga susunod na araw ng nobinaryo ay magpakita ka. So alam mo ninyo, ang advice sa amin, I believe, my brother priest and brother Mart will agree. Kapag daw pinanghihinaan ka na, nung kami nasa seminaryo, dumarating din naman sa punto ng buhay namin na parang wala na kayo may makitang saysay kung bakit nandun pa kami. Na parang hindi na namin kaya, parang aayaw na kami. Ang payo lang ng spiritual director namin, you go back to the story of your vocation. At ganun din po, sa paglilingkod natin, kapag tayo ay parang pinanghihinaan na, nang nanawa na tayo, ganun din sa buhay mag-asawa. Balikan ninyo yung love story ninyo. Kung paano nagsimula ang lahat. It will bring fire again. Bubuhayin ito ulit ang alab ng inyong pagmamahalan. Kaya kapag tayo po ay pinanghihinaan na sa buhay, go back to that moment na feel mo na love ka ni Lord. Na bless ka ni Lord. Alam mo ninyo mga kapatid, July 9, makinigo kayo ha, July 9, 2024, 7:11 a.m. Sakto. May natanggap ako message. Tinanong ho ako, may chapel ka pa ba na pwedeng gawing secondary patron si Saint Charbel? Yan ho yung simula. Tinanong ako ng isang kapatid na pari. July 9, 2024. Doon ho yung simula na doon ko narinig yung pagpasok ni Saint Charbel sa aking buhay. And then doon na ho yung kinukwento ko sa inyo na hindi ko kagad nasimulan. Alam yan nila Tita Virgie, nila Tita Beth. Na? Nung tayo ay nagsisimula pa lang dito kay Saint Charbel, ini-introduce ko sa inyo. And then nagkasabay pa tayo. Hindi ko pa masimulan eh. Hindi ko naman kilala at busy tayo dahil bago lang ho ako nun dito, galing ako ng Quiapo. Marami tayong dapat ipaayos. Pero hindi po ko tinantanan nung mga miyembro ng Family of Saint Charbel sa Lebanon at USA para nila akong niligawan. Pwede naman silang pumili na lang ng ibang pari kasi ang tagal kong sumagot eh. But they remain. They waited for me. They patiently waited for me. And I believe they trusted me. Kaya ho, noong pong nalaman ko na ang piyesta pala ay July, naalala ho ninyo na nandito rin ho ang dalaw ng Our Lady of Perpetual Help. May background music ho ako, no? Nandito ang Perpetual Help po no, naalala ho ninyo. Nasabay ho siya sa piyesta ni Saint Charbel. At doon ho nakita ko na may mga deboto pala ito. Hanggang sa noong December, si Cardinal Advincula, pumayag na ho siya sa request na ako'y gawing spiritual director. At February, nagpunta ho ako ng Lebanon. Sinong makakalimot sa pag-uwi ko? March. Anong petsa? Yung welcome mass natin sa relic. March 1. Sino nandito nung March 1? Taas ang kamay. March 1. Sunday. Ay talaga hong yun ang naging starting point ng lahat. Sino hong mag-aakala? Kaya nga kami ng mga volunteers dito ay parang nahiya kami kasi nagkulang ng upuan, nagkulang ng CR, nagkulang ng ventilation.
Dahil hindi namin naasahan na mapupuno ang simbahan na ito hanggang labas. Ang sabi ng mga pulis, estimated 4,000. At alam po yan ng aking kaibigan, si Tita Shirley, dahil po nandito siya noon. 8 hours akong nakatayo dito. Naalala ho ninyo, magmimisa na ng alas 5. Punong-puno pa ng tao. Anong ginawa namin? Gumilid kami. Sabi ko sa mga natira, huwag kayo maingay, tutuloy natin. Basta huwag kayo maingay. So 8 hours nakatayo. At marahil siguro, simula noon, nagsimula tayo ng 22nd of the month Mass for the Sick, marami nagtatanong, bakit kasi dito? Baka pwede namang ilipat na lang yung misa sa ibang mas malaking simbahan. Yung may parking, yung mas maluwag, mas mahangin. Hindi lang naman yung pari ang kino-question, pati yung lugar. Alam nyo, gusto kong ikwento sa inyo, nung ako'y nagpunta sa, yung sagot dyan, ay sinagot na pala bago ko pa tinanong. Noong February, nagpunta ho kami sa Lebanon para tanggapin ang relic at maorienta ko as spiritual director. Alam mo ninyo, pinuntahan namin yung lugar ni Saint Charbel. Hindi lang sa kung saan siya namatay, kasi ang sikat doon ay yung kanyang libingan, yung pinuntahan ni Pope Leo noong December. Nagpunta rin tayo doon. Pero meron akong ikukwento sa inyo. Saan po nagsimula yung every 22nd of the month na Mass for the Sick? Naalala ninyo? Sino yung pinagaling? Si Nohad El-Shami. Naalala po niyo yung kwento? Yung paralyzed na sa panaginip, pinagaling siya ng Diyos sa tulong ni Saint Charbel. Ano lang ang sabi niya kay Nohad? Every 22nd of the month, you go to our monastery in Anaya and you attend the Mass for the rest of your life. Kaya meron tayong 22nd of the month na misa. Ngayon, nung nagpunta po kami sa Lebanon, yun ang inaasahan kong mapupuntahan. So excited na ako. February 22, hoping nandun kami. February 20, ang galing. Umakyat kami ng bundok sa Beka Kafra. Yung bahay ni Saint Charbel. Kailan nila ako ibinaba? 23 na. Sabi ko naman, akala ko yung 22, mararanasan ko. Pero alam niyo, umakyat kami sa Beka Kafra. Yun daw ang pinakamataas na bundok sa northern part of Lebanon. Doon ho pinanganak si Saint Charbel. Naalala po ninyo yung baptismal name niya? Bago maging Charbel, ano ang pangalan niya? Joseph Anton. Yun ang kanyang baptismal name. At pinuntahan namin, ito yung bahay nila, ito yung kanilang parokya. Parang nung ako po, no? Ang bahay namin, walking distance lang sa Our Lady of Fatima, Bacood, kung saan ako nagsakristan. So yung bahay ni Saint Charbel, katabi lamang nung kanilang parokya, kung saan siya bininyagan. Ang pangalan ng simbahan ay Our Lady of Beka Kafra. Pero alam nyo kung ano ang patron ng simbahan ni Saint Charbel, kung saan siya bininyagan. At nandun pa yung baptismal font niya, kung saan siya bininyagan. Makinig po kayo, mga kapatid ko dito sa Liberisa. Ang pangalan ng parokya ni Saint Charbel kung saan siya bininyagan ay Our Lady of the Assumption Parish. Our Lady of the Assumption Parish. Ngayon alam nyo na kung bakit dito siya pumunta. Alam nyo, nung kinuwento sa akin yun, tumahimik ako. At naalala ko yan sa gospel natin ngayon. Pinasasalamatan kita, Ama, sapagkat ito'y inilihim mo sa matatalino at malalakas. At ito'y itinuro mo sa maliliit na tulad ng bata. Maybe this place is not that big, not that convenient for you, not that beautiful for you. But this is
the place that God prepared for you. Kaya lagi tayong maniniwala, lagi tayong magtitiwala that sometimes our disappointment can be God's appointment to us. Araw-araw umaasa tayo na maraming magandang mangyayari sa buhay natin. Sino ba namang taong ipinanganak na umaasa siyang sana maging pangit ang araw kong ito? Of course, wala. Kaya nga pag pumupunta ho kayo dito, every 22nd of the month, ako ho yung pressure na pressure eh. Sabi ko, Saint Charbel, wag mo naman ako ipahiya. Pagalingin mo naman. Tulungan mo naman. At baka hindi na bumalik yan. Minsan o sa buhay natin, parang wala na tayong makitang magandang bagay. Na? Naranasan nyo na ba yun na para bang the whole day wala kang nakitang magandang bagay? Alam nyo kung bakit? Minsan, kaya ka siguro walang makitang magandang bagay dahil ikaw yung magandang bagay na ginawa ng Diyos para sa iba. Kaya ka wala ka sigurong makitang magandang bagay na nangyayari dahil ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari. Amen. This is just the first day of our novena. Ang tawag sa atin, mga deboto ni Saint Charbel. Pero wag ho nating kakalimutan, no fame, no preaching, only God. That is what Saint Charbel is giving us. Not himself, not us priests, not the oil, not the relic, but faith in God. Kaya nga ang first miracle, the first grace that we receive every time that we gather with Saint Charbel is the leap of faith. We learn to believe again. We learn to believe again. Yun lang at yun palang syukaran na. Salamat sa Diyos talaga. At tayo ay nabubuhay pa rin ng may pananampalataya. As we continue this celebration, lagi niyong tatandaan, ang tunay na deboto, kahit wala pa at hindi pa, naniniwala ka. With Saint Charbel as our brother, every day, we believe that graces will still come and miracles will still happen. Amen.